Mga padi, quick lesson lang on triads and chord tones, no? Kasi madaming nagtatanong kung paano daw ba makalabas dito sa box na to. We're in the key of D major, so this would be the 6th position, or if we're in B minor, this would be the first position. Pero ito yung pinili ko kasi ito yung favorite ng halos na gitarista, di ba? Dito tayo natuto ng mga first licks natin. Yung mga ganon, di ba? Okay. So, lahat naman tayo gustong makalabas dito sa box na to eh. Yun naman yung goal, di ba? Fretboard mastery and to be able to glide smoothly along the neck, the full length of the neck. Pero, before that kasi, dapat ma-master nyo muna yung isang position before kayo magpalipat-lipat. Kasi, ganun pa din. Kahit malaman mo, kahit masabihin ko na aralin mo itong mga position, yung ibang positions, paano mo yung gagamitin, di ba? So, ganun, babalik at babalik ka pa rin dito sa kung saan ka comfortable na position. What I personally like to do and what I advise other people is know the triads and chord tones within this position muna. So, mag-start tayo sa B minor, in a B minor triad. Balik ulit, octave up. Halimbawa, we have a simple backing track na D, B minor, G, A or 1-6-4-5 na chord progression. Ang practice ko personally, ginagawa ko, nag-stay lang ako sa isang note. In this case, the root ng tonic, no? Which is D. And feel or how that sounds over different chords, no? So, try natin yung D. So, explain ko yung nangyari, no? So, when we're in the D major chord or the tonic, this is the root. So, pasok na pasok siya kasi it's the most stable note. Okay? When we're in B minor, that becomes the 3rd of the B minor. So, pasok pa din siya. Nasa chord tone siya, di ba? When we're in G, that's the 5th of the G. Kasi, as you can recognize, this G major triad. That's the 5th. Diba? So, pasok siya. Ngayon, paano pag nasa A siya? That's a suspended 4th. Para siyang nagiging, ganyan. Parang gusto niyang diba, magbumaba. Or, umakyat sa 5th. Yan. So, we can elaborate on that later, pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano nag-iiba-iba yung function ng isang note depending on the chord. Okay? So, you can do that. You can also do that with other notes in the triad of the tonic. For example, the 5th. Yan. Try natin ulit. So, ano nangyari? So, pag nasa D tayo, pasok siya kasi that's the 5th of the D major or the tonic. Pag nasa B minor tayo, well, it's somewhat pasok because that gives you a
kind of a B minor 7 color, no? So, okay lang, pasok siya. Pero, mas stable siya kung ibabalik mo siya sa root ng B minor. Ngayon, pag nasa G tayo, okay lang. Ayan, kasi naging, ano siya, parang 6 degree ng G. Okay lang, may different flavor siya. Pero it somehow wants to go to the root of the G or the third of G. That's the third, di ba? Ngayon, pag nasa A tayo, pasok na pasok siya kasi that's the root of A. Okay? So, ang gusto ko explore nyo, try nyo din sa third ng tonic, which is this, or this one. And try to stay lang dito sa position na to. Well, you can, tulad ng ginagawa ko, yan. Extension lang siya ng position na to actually. Pero, you can do that. You can also work with that. Ayun, puro lang triads. Diba? There's so much you can do. Wala pa nga yung mga phrasing tools to na. Ayun, so try nyo on your own. Again, triads. Tapos, you can also form that into arpeggios kung master nyo na. Tapos, singitan nyo ng mga motifs, tension notes. Kasi pag alam nyo na yung mga chord tones na yun, halimbawa, A in the A major. Alam nyo na yung chord tones nyo, di ba? Pwede nyo gamitin to para magka-tension. Or halimbawa, ito. Pwede nyo gamitin yan. Ito yung fourth degree ng tonic. Pero pag nasa A major siya, para siya nagtutunog A7, di ba? So, sana ba? Pwede nyo yung gawin. Purposely. So ngayon, pag alam nyo yung chord tones, hindi na pachamba-chamba. Okay? Practicein nyo yung isang position muna, and then you can actually do that in other positions. Okay? For example, dito. Yan. Pwede nyo hanapin din yung mga triads dyan. Tapos, try nyo mag-land dun sa mga yon. Okay? G.